Magandang araw mga kababayan. Abay, di lamang po pala sa flood control ghost project ang issue ng bayan natin mga kababayan ko. Kasi laganap na po pala sa buong bansa ang mga ghost projects. Mandakin nyo mga kababayan, no? Meron pong isang syudad sa Misamis Occidental, sa Pangdalaga, na di umano nagkaroon po ng 41.9 million para sa bus terminal po nila, pero ang nangyari po mga kababayan ko ay nangyaring multo. Ghost project po ang kinalabasan, kaya ang dami pong nagrereklamong mga taga sa Pangdalaga mga kababayan ko. Hinahanap po nila ang sinasabing bus terminal na sana po mapapakinabangan ng ating mga kababayan dyan sa Dalaga, sa Pangdalaga. Pero anong nangyari, Mayor? Anong nangyari, Gob? Sumasabay po yata kayo sa issue ng corruption dito ngayon. May papakita po ako sa inyong video kung saan galing po ito sa SMNI mga kababayan ko, na kung saan nagre-reklamo tong mga taga sa Pangdalaga dahil po dyan sa bus terminal na po yan. Ayun mga kababayan, panoorin natin to Jeepney Terminal, kahit milyong-milyong piso na ang nailabas para sa proyekto. Narito ang report ni Almar Forsuelo. Matapos umanin ng kontrobersya ang umano'y ghost project sa Misamis Occidental, tinungo ng SMNI News ang bayan ng Sapang Dalaga upang alamin kung nasaan nga ba ang sinasabing integrated bus and jeepney terminal na pinondohan ng halos 42 milyong piso. Pero ang nadatnan namin, malayo sa inaasahan. Ang naturang terminal ay proyekto mismo ng lokal na pamalaan ng Sapang Dalaga sa ilalim ng pamumuno ng alkalde noon at ngayon vice mayor ng nabanggit na bayan na si Donji Animas. Noong 2021, nasa 40% complete na ang proyekto. Pero nang suriin namin ang mismong lugar, walang gusali, walang terminal ng bus at jeepney, at walang palak. Tignan nyo mga kababayan ko, yung bus terminal na sana napapakinabangan ng mga taga sa Pangdalaga, parang waiting shed na lamang po mga maminser. Waiting shed, mas mahal pa yata yung ano nito mga kababayan ko bahay ng mga yung nag-aalaga ng mga hayop dyan, yung mga babuyan, mas maganda pa bahay nito kaysa dito sa bus terminal nila na nagkakahalaga lamang po ng milyong-milyong peso. Tuloy po natin mga maminser. Tandaan na may konstruksyong naganap. Ayon sa mga residente, ngayon lang nila narinig na may ganitong proyekto. Okay, bawa na. Okay, bawa na. Naday. Wala, sir. Wala akong sayang, sir. Ayon kay Merlin Tumbo, President. Ibig sabihin mga kababayan, yung ibang residente po doon, hindi nila alam na meron pala dapat project na ganyan sa lungsod nila. Kumbaga itinago to, 'di ba? Pagkakaalam ko kasi pag magtatayo ko ng project, 'di ba, mga maminsan, parang may building permit yata yan yung itatalaga nila diyan na tarpaulin, 'di ba, na magkano yung ginastos nila, kaninong project, anong nito, tawag dito, saan kinuha ang budget, 'di ba, mga maminsan. Mukhang wala po yata naka-display doon. Walang nakalagay po doon na ganun, kaya yung ibang residente ay tila nagtataka na may ganyan palang project para dito sa bayan namin. Bakit di namin nakikita o napapakinabangan lamang? Tuloy po natin. Sa naturang bayan at dati ng tumakbong alkalde sa kanilang lugar, nagtaka sila matapos na makita ang COA report na meron palang proyekto ang kanilang bayan na integrated bus and jeepney terminal, gayong wala naman silang nakitang bagong konstruksyon sa kanilang lugar. Ayay. Itong COA na mayroon tayong bus terminal, pero hindi natin nakita na may napatayo pa doon na bus terminal. Yun, malinaw pala mga kababayan ko. Meron naman po pala doon nakalagay. Kaso nga lang, wala po yung building na tinatayo nila. Wala man lamang po sigurong naumpisahan man lamang para maipakita na may ginagawa pong project dyan. Tuloy po. Kasi wala naman silang lagyan ng billboards or any tarpaulin na mayroong bus terminal doon. Hindi namin alam kung saan galing yung project na yan. Kay governor ba? Or kasi hindi naman siya nagsabi. Yun lang nakita namin na may report sa COA na 40% na ang
accomplishment. So now, Ala, 40% na po daw, mga mamen sir, na-report sa COA na natapos na nitong project na to. Pero, bakit wala daw? Bakit wala man lang haligi ba? Ano ba yan? Putik na yan. Ayaw magbitaw ng salta pero parang sangkot yata ang COA dito. Parang lang naman. we have noticed na no other, kahit po wala eh. Sinubukan namin agad kunan ng panig ang lokal na pamalaan ng Sapang Dalaga, ngunit walang opisyal ang umarap sa amin. Binigyan kami ng contact number ni Vice Mayor Donja Animas pero hindi rin ito sumagot sa aming mga tawag. Kasunod ito, may ilang vlogger ang dumipensa at sinabing hindi totoo na may ghost project ang kanilang bayan dahil natagalan lang daw ito dahil sa land dispute. Sa panayam ng SMNI News sa isang abogado at may hawak sa naturang kaso na si Atty. Neil Aaron Balili. Questionable para sa isang LGU na pumasok o gumawa ng proyekto na sa una pa lang ay may problema sa lupang pagtatayuan ng gusali. Kung meron ng land dispute, dapat muna isettle bago... Ay, natawa ko dun sa mga vlogger doon na nagtatanggol, mga mamen sir. Hindi talaga nawawala yung mga vlogger na yan. No, na nagtatanggol sa mga politikong sangkot sa mga corruption. No? Hindi mawawala yan. Kaya nga po nandito kami mga vlogger na nagsasabi sa inyo ng ganap na katotohanan lang eh. Diba? Naka-live pa nga kami kung mag-report kami sa inyo minsan, di ba mga kababayan ko? Kaya nakakatawa itong sinasabi ng mga vlogger na wala daw di umanong ghost projects, no, na terminal dito sa lungsod nila. Ito yung report daw ng attorney, mga kababayan ko, pakinggan natin. Kung mag-prospero, ipagpatuloy yung project. Well, it's one of the requirements, no, that to ascertain the ownership and the validity of the title sa property owner before it can be subjected to any government project or procurement. Theoretically, it's very imprudent for the government to issue a notice to proceed, no, for a particular government project. Yung ownership ng property is disputed. That's very basic in procurement proceedings. You cannot do that. Mas nakapagtataka pa ayon kay Atty. Balili kung paano nakapaglabas ng pondo kung may problema pala sa lupang pagtatayuan ng terminal. Sinasabi daw ng LGU na may problema sa road right of way, that they don't really explain thoroughly kung bakit millions na ang disbursed for that clearly unfinished project. Sa pangalawang pagkakataon, muli naming hiningi ang panig ni Vice Mayor Donja Animas. Sa pagkakataong ito, sumagot na siya at ipinaliwanag na pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag ipagpatuloy ang naturang proyekto dahil meron pa itong land dispute. Ang desisyon, Yun nga, sir. abogado ko, huwag mong ipatuloy yung construction without the resolution of the ombudsman. Mm-mm. How many months sa tingin mo after the resolution? Mag-file yan ng complaint, mag-file yan ng... But anyway, Brad, Yun nga, sir. Hindi pala, nag-advise pala yung lawyer mo, sir, na hindi ipagpatuloy yung construction. Bakit naka-release ng 41 million pesos? Correct. Yun nga, bakit naka-release ng 41 million pesos na hindi pala pinagpatuloy yung construction? Ganito, Brad. Ang galing ng SMNI reporter dito, mga kababayan ko, no? Talagang parang yung dating ng tanungan niya bakit nga po ganun, Mayor? Parang dating nakakabilib ba? No? Parang hindi siya natatakot sa magiging sagot ng mayor dyan or ng tawag dito, former mayor dyan. Why should I argue with you? Kung ano yung nakita ninyo, ipalabas nyo lang. Depensa naman ng ilang taga-suporta ni Animas na hindi umano ghost project ang tinutukoy na proyekto dahil tuloy-tuloy naman umano ang konstruksyon sa loob ng kanilang public market na binubuoan nila ng 3 phase. Pero nang pinuntahan ng SMNI News ang tinutukoy nilang Phase 1, Phase 2 at Phase 3, hindi bagong project ang tumambad sa amin, kundi rehabilitasyon lang ng lumang building na noon pang 1994 itinayo. Aray ko, 1994 Andito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga, dito mismo sa public market ng nasabing bayan. Merong monumento sila dito, nagsasabi, Sapang Dalaga City Public Market and Slaughterhouse, donated by
the government of Japan with technical cooperation of Japan International Cooperation Agency, the Republic of the Philippines through the Department of Interior Local Government as a token of friendship and cooperation. So, noong 1994 pa, ibig sabihin matagal na nakatayo ang gusaling ito, 1994 pa. Pagpasok natin dito sa loob mga kapartners. Tignan nyo mga kababayan ko, 1994, ilang dekada? Halos 3 dekada mga kababayan ko. Tignan natin kung sa loob ng 3 dekada, 3 dekada, may nagbago ba dyan sa loob ng ano nila? Ito yung sinasabi nila na mga stalls ng public market. Nilagyan ng mga stalls yung building na ng JICA na 1994 pa tinayo, yung poste the same poste noong 1994 pa na nakatayo, nilagyan lang ng mga stall. So ito yung sinasabi nila na proyekto ng LGU. What I'm certain is when we asked the ombudsman to check this project, wala pa yan. Yung mga enhancements na yan, wala pa yan. What really alerted us and prompted us to seek the intervention of the ombudsman was the fact that there was no single post that's mentioned in our complaint. There was no single post erected or any sign of any improvement in the current jeepney terminal there in the municipality. And I was just recently informed na yung mga improvements na yan, those are recent, no? Those are very recent improvements. So, you can really question if those improvements pertain to the first release of that per COA report amounted to 40% plus accomplishment or it's something else. We really don't know. Insist. Ang dapat mo, maghahanap ka ng 40%. Yes, 40%. Hindi mo alam yung sa likod ng wet market. Nakapunta kami doon sir, parang parang nilagyan lang ng takip ng atip. So yun na yung 41. Sabi na reporter ng SMNA dito, nakapunta kami doon sir, kaso parang nilagyan lang ng takip, kumbaga nilagyan trapal. Gabi ka banda sir. Oy yan, sige padayon. 1 million sir. Why should I explain to you? Ang tinutukoy ni Vice Mayor Animas na nasa likod umano ng wet market na 40% na nagkakahalaga ng 41 million pesos ay itong maliit na midsection. Kasunod nito, ipinakita namin kay Cebu-based engineer Benjamin Poblete ang kuhang video ng aming team sa sinasabi nilang phase 1 ng proyekto. Sa tingin ko, yung nakita ko kanina, yung pinadala mong picture, pinadala mo, pinituan mo, nakita ko kanina, hindi yung 41 million. Gagastos lang yun ng 1 million to 1.5 million. Grabe sa naman. estimate ko lang. Napakalaking diferensya mga kababayan ko. Halos 40 million ang naibulsa ni former mayor dito mga mamen sir, kung totoo man na ito mga kababayan. 40 million na, kasi 1 million lang daw mahigit ang halaga ng integrated terminal nila eh. Di ba mga kababayan? Manda kayo nakatrapal lang. O, take na yan. Sa estimate ko lang, yung poste nga ginamit ko ng poste. Parang pipe. Parang 4 inches pipe lang. Sa harap. Yung sa likod, may mga poste lang maliit. Yeah. Hindi naman masyadong malaki. Maliit na poste. At saka yung atip nila, atop nila, parang ordinary lang. So, sa estimate ko, as a civil engineer, by profession, gagastos yun ng 1 million to 1.5 million. Klarong-klaro mga kababayan ko, no? Na civil engineer na po ang nagsabi nito, halos na tumingin ng projects na to, no? Na hindi umabot ng 41 million itong ginagawang integrated bus terminal dyan sa Pangdalaga, Misamis Occidental. No, shout out sa iyo, former mayor na ngayon ay vice mayor diyan sa Pangdalaga. Nako po sir. Oh.
Magbigay ka naman po ng pagmamahal dyan sa bayan nyo. Oo, mga kamaminser, no? Bigyan nyo po ng pagmamahal yung bayan nyo. Ipakita nyo po yung tunay na pagserbisyo sa kanila, mga kababayan. Tuloy natin. Kapansin-pansin din ang bagong billboard ng proyekto kung saan iba na ang pangalan at halaga mula sa Integrated Bus and Jeepney Terminal. Ngayon ay Integrated Bus and Jeepney Terminal Public Market Phase 2 na may Napalitan. Wala, pwede pala yun. No, pwede pala yung mga sir. Nadeklara na dun sa ano yung tawag dito sa COA yung billboard nila nakalagay dyan na bus terminal tapos pinalitan bigla ng jeepney terminal. Pwede pala yun mga kababayan. Kahit na nakadeklara na. Yawo oy. ay halagang mahigit 30 milyong piso. Nakalagay din dito na sinimulan ang nasabing Phase 2 noong taong 2024 at matatapos ngayong darating na December 3, 2025. Pero walang bagong gusaling nakatayo at ilang araw na lang sasapit na ang Disyembre. Yaw, matatapos na lang. Matatapos na lang ang taon. Yate, wala man lang. Di pa rin. Ay. Yawa. Ano ba to mga politiko na to na hindi man lang nakakaano ng kaawa sa mga nasasakupan nila. Grabe naman. Naraparapan naman sampal yan. Parang walang pinagkaiba yan kay ano Mr. President. Oo, mga mamsero, walang pinag-iba ba? Napakagaling magsinungaling nitong mga pulpul politiko na itong mga kababayan ko, no? Diyan po talaga sila sanay. Siyempre, halos hindi pa tapos ang sinasabing Phase 2. At the very least, is really suggestive that an irregularity has attended transaction. Because yung name of the project, it has to be certain from the time the purchase request is prepared up until the time the notice to proceed or the notice of award is issued by the LGU. Dapat yung title ng project at saka yung amount, dapat mag-coincide talaga yan sila. So, pag sinasabi mo na nag-iiba yung mga figures at saka pangalan, that is definitely suggestive of something irregular and anomalous. Para naman kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales, hindi na bago ang ganitong mga kaso. Ay, alam mo, talagang nararamdaman ng mga kababayan natin yan. Ang corruption talaga, hanggang doon na nararating yan. Totoo yan. Totoo naman, di ba, mga kababayan ko? Hindi naman po talaga nawawala ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas kasi nga po, namana-mana po yan ng mga henerasyon. No? Hindi na po talaga mawawala yan. No? Kaya nga po nung panahon ni FPRRD, hindi naman po nawala eh. Totoo naman po, hindi naman po nawala. Pero, humina naman yung mga nagkukorap. No? Kumbaga, parang, tawag dito, hindi na ganoon kagarapalan ba? Di tulad ngayon, mga mamenser. No? Kasi nung panahon pa ni Tatay Digong, di ba? Mararamdaman mo pa yung takot sa mga pulpul na mga kriminal na mga politiko na to. Pero ngayon wala kasi bakit? Mantakin mo ba naman pati yung presidente? Kurakot, di ba? Mantakin mo na naman yung nagpapatakbo ng buong bansa. Ano? Sarap, adik. Sabihin ko na, adik, di ba? Totoo naman kasi kapatid niya na nga nagsabi, di ba mga kababayan ko? Kapatid niya na mismo ang naglantad sa kanya. Kaya ngayon, ang mga sangay ng gobyerno ngayon, mga kababayan ko, puro halos talaga mga kurakot. Halos mga puro mandarambong na lahat ng mga nakaupo ngayon. Totoo yan, real talk yan, mga kababayan ko. Kasi di lang, I'm very for sure na hindi lang po ako yung nakakaramdam ng ganyan. At alam nyo po yan sa sarili nyo kasi kayo po mismo rin, di ba, naghahanap ng project na yan dyan sa Pangdalaga, no? Misamis Occidental. At siguro, dahil sa lawak ng korupsyon na nangyayari, ang mga inuuna lang yung mga nasa taas, no? Para naman sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa ilalim ng Duterte administration na si Greco Belica, kahit doon pa nakakatanggap na sila ng mga report na may mga nangyayaring katiwalian hindi lang sa isang bayan kundi sa probinsya ng Misamis Occidental. Aray ko. Naman, syempre lahat sila pasok dyan eh. Yun nga po, totoo po yan. Dahil nagbibigay ng pondo sa mayor, sa governor, lahat talaga involved dyan.
PACC, mga kababayan ko, na si Commissioner Greco Belgica, no? Na kung saan itinatagyan nila ni Tatay Digong, pero ngayon yan po'y binuwag ni Bongbong Marcos kasi nga po dahil po dyan sa mga ganyang gawain, pangungurakot, no? Yan po ang dahilan kung bakit unang-unang ginawa ni Bongbong Marcos pagkaupo pa lamang itanggalin o buwagin itong PACC na kung saan sana ito'y makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino, no? Para maibsan ng mga kawatan ng mga politiko. Diyan sa Misamis, yung congressman, governor, mayor dyan, contractor. Yun ang mga sinasabi sa amin dyan. Nasa report na namin nun yan sa PACC. Sila mismo contractor, yung congressman na tatay, mayor at governor yung mga anak. Siyempre, damay-damay na. Yung pondo ng tatay, binigay doon sa mga anak. Tapos sila rin ang contractor. Sa uli sinabi ni Atty. Balili na grabe, no? Mga kababayan ko, no? Sugapa sa kapangyarihan na pera itong magkakamag-anak na ito pala. Oh? Grabe, mantakin mo, halos lahat. Sinakop na nila yung posisyon na naandyan. Grabe naman yan. Kaya sa mga susunod na eleksyon, nako po, no, itong mga kababayan nating taga sa Pangdalaga, matuto naman po kayo. Matuto naman po kayo, mga kababayan. Wag nyo na iboto o tawag dito, suportahan itong mga ganyang politikong nanunungkulan sa inyo. Lord. Dapat isa publiko ang mga tunay na dokumento sa naturang project at magkaroon ng joint investigation para mabigyang linaw kung saan nga ba napunta ang pera ng taong bayan at kung nagabit nga ba ito sa tama at para maituro na rin ng LGU. That's why, mga kababayan ko, nagrarally po tayo. Nagrarally po kami kaliwat kanan para po dyan sa transparency na po yan. No? Para po dyan sa mga kinakailangan managot, mga kababayan ko. No, kaya di nyo po kami masisisi kung bakit lumalabas yung mga ibang kababayan natin sa kanya-kanyang mga bahay para maglabas ng hinaing, no? Kasi alam po nila ang tunay na nangyayari dito sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na itong termino na ito, mga kababayan ko. Kung saan nga ba ang sinasabi nilang integrated bus and jeepney terminal? We are contemplating to request the new leadership under Ombudsman Remulla to reopen this case. And we would ask for a joint investigation with the COA and the Office of the Ombudsman so that we could really get into the bottom of this. Because ayan. Hoy, Boying! Ombudsman! Ayun o, kino-call out ka na po. Baka naman po may imbestigahan nyo tong sa Pangdalaga. Nalaga na po pala dito ang mga ghost projects. Puro, DPWH, Secretary. Baka naman po dalawin nyo rin to. Hindi yung puro Davao na lang yung iniimbestiga nyo. Baka mamaya yung bus ghost project na yan, mapunta po yan sa Davao investigasyon nyo. Unahin niyo po yan, mga kababayan ko, kasi kitang-kita naman po doon. Halos nandyan na po ang resulta, yung resibo Sampal na po yan sa pagmumukha nyo Boying. Wag na puro pamumuliti ko. Putik na yan, nasa ombudsman ka na Pamumuliti ko pa rin yung ginagawa mo hanggang ngayon Ito ang gawin mo, ito yung trabaho mo. Anak ka ng tipaklong. As what you said, there are seeming discrepancies in terms of the project description and the amount appropriated and spent. So we have to check this one out because this is public funds in the millions, not just by thousands. Millions Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsualo, SMNI News. So yun, mga kababayan ko, grabe lagana po talagang mga corruption ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya lagi po kami nananawagan dito sa mga kababayan natin na kung hahayaan nyo po na puro ganyan lang po mangyayari, wala pong mangyayari dyan sa bayan nyo. Kung hahayaan nyo lamang po na paulit-ulit kayong nauuto, lalo na pagdating ng eleksyon, wala talagang magbabago dyan sa bayan nyo. Katulad lang din po yan ng bansa natin, mga kababayan ko. Ito, maliit na lungsod lamang to.
no, ang kinakaharap ng mga kababayan nating nasa sapang dalaga. Pero napakalaking impact na hindi maituloy yung ghost project na yan dahil sa mga katarantaduhan ng mga nanunungkulan dyan para sa mga mamamayan ng sapang dalaga. Napakalaking abala, kumbaga, no? Kasi instead na napapakinabangan na ng mga kababayan natin sa sapang dalaga, wala, tenga pa rin po. No? Nakatenga lang na nagkakalaga ng 41 million, naging 1 million lang po pala sa paningin ng mga civil engineer, mga kababayan ko. So, shoutout dyan sa mayor, former mayor ng Sapang Dalaga, no? Shoutout sa inyo dyan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po kayo sa tungkulin nyo. Baka naman po, no? Sana kahit man lang may mapakita man lang kayo sa mga kababayan natin dyan sa Sapang Dalaga na parang sincere po kayo sa ginagawa nyong trabaho. Yun naman po, mga kababayan ko. Ipakita nyo po yung taos-pusong panunungkulan sa mga nasasakupan nyo. Hindi yung puro pagnanakaw lamang po ang inatubag nyo tulad ng nakaupo ngayon sa Malacanang. Mga kababayan ko, Maraming salamat. At sana mapanood to ng mga taga Sapang Dalaga. Shoutout sa inyo lahat dyan. Goodbye. Be blessed.